Hey guys! Welcome back to my channel, and today gagawa ako ng full face first impression review. So mag-start na ako kasi medyo mahaba-haba tong video na to. For the primer, wala pa akong binili yung bagong primer kasi sayang. Like, meron pa naman akong primer dito. And nagagamit ko naman siya, and hindi naman ako palagi nagpa-primer. So, ayun, medyo mahal din kasi mga primer, diba? So, wala mi primer. Meron akong foundation, pero ano lang to, sample size lang to. Yung Mary Kay na Time Wise Luminous Wear Liquid Foundation. And ang shade nito is beige 2. And medyo malayo siya sa skin tone ko. Pero ito lang kasi yung beige nila. Beige 2 lang yung may beige sa kanila. Nabili ko to sa isang reseller ng Mary Kay malapit sa FEU. Doon ko lang siya binili, 15 pesos ata, 25 pesos. Ito. So, ilalagay ko na siya sa aking face. Tatry ko with fingers and with brush. Yung 3-barrel curling iron, tinry ko siya ngayon. And hindi na siya mukhang muwana. Kasi nung last time, kung follow niyo ako sa Instagram, nag-IG story ako na nag-curling iron ako. Tapos, oh my gosh, sobrang kapal kasi, sobrang buhagag ng hair ko. Kaya nagmukha lang siya muwana. Inakyat ko, nagtali ako dito sa taas para hindi ganun kakapal. Kasi pag binaba ko, biz, mukha akong witch. Ganyan yung consistency niya. Hindi siya liquidy. Thick siya, pero yung sakto lang sa foundation, hindi rin siya ganun ka-thick. May amoy. Amoy foundation. Ano lang, kasing amoy lang ng Dream Satin Skin. Okay, tatry ko siya ng fingers. Ang hirap pag fingers, so pa-foundation brush na lang ako ganito. Ah! Diyos mio! Diba? Ganda ng damit ko today, diba? Ililink ko to sa description box kung saan ko siya nakuha. Kasi online shop siya isa. Okay, ma-light nga siya sa skin tone ko. And hindi pa ganun kadami yung nalagay ko. So, I think kaya ganyan yung coverage niya. Okay, ang hirap magmaganda dito sa ano na to. Sa hair ko na to. Uy, ang ganda ng foundation. Okay lang sa akin yung coverage. Hindi ko naman kailangan ng pak na coverage. Pero okay na sa akin. Ang ganda, no? Konti pa lang yung nalalagay ko, ha? Ayan na yung half ng face ko na meron. Ang dalawa. Ito yung meron. Ito yung wala pa. Na even, pero parang maputi yung ano sa akin, yung shade. I-compare na. Sa lighting ko lang talaga yun. Oh my God, nakakainis naman itong lighting ko. Napakaliit kasi ng ring light ko. Nakita niyo naman siguro yung DIY ring light ko, diba? Ang liit lang nun. Para lang siyang yung Dream Satin Skin. Ganon lang yung pati yung amoy. Plano ko kasi siya ipatong-patong like kung buildable ba talaga yung coverage. Gusto ko kasi pak na coverage kung pwede yun dito. Nakikita ko pa rin yung skin ko. Oh my gosh, beginner lang ako dito guys ha. Sinasabi ko lang yung mga thoughts ko sa inyo. Sabihin nyo, nagpapaganda na naman ako dito. So, itatry ko siya i-build up ulit ng isa pang layer. So, ito, 2 layers and 1 layer. Ayan. Buildable siya talaga kasi hindi na siya ganun kanipis katulad kanina. And maputi talaga siya sa face ko. Pasensya na kasi yun lang yung available na shade. So, for the concealer, gagamitin ko itong EB Advanced na concealer, and ang shade na kinuha ko is in light para, you know, highlight at the same time, ganun. Nakalimutan ko yung price. Ilalagay ko na lang sa description box yung price kapag naalala ko na. Mga bes, ang init. Oh my gosh. Kung may naririnig kayong sound ng electric fan, bes, kasi naka number 3 yung electric fan. Kasi sobrang init talaga. Oh my gosh. Ayan. Oh, so parang ano siya, liquidy siya. Parang ang nipis lang ng coverage niya. So, this is one side done. Gamit ko yung fingers ko. And the difference, ito ginamit ko fingers ko. Okay. Okay naman. May difference, may coverage, pero slight. Kasi tinan nyo, hindi naman masyado talagang. Nag-brighten siya, oo, pero yung coverage niya, light to medium. To medium pag gamit ang fingers. Pero let's see kung gamit yung brush. Definitely, mas madaling mag-blend gamit yung brush. Hindi rin nga wet. Ayun o, ang bilis lang. Oh my. Bas may coverage pag yung fingers yung ginamit. Pero mas madali pag brush. Kasi hindi siya thick eh. Sobrang thin ang consistency niya. So, parang matatagalan ka mag-blend kasi ang light.
hindi full na full yung coverage niya talaga kahit ilagay mo lang. Okay na, nababother ako, hindi talaga pantay, oh my god. Pero okay lang yan. At least na-share ko yung thoughts ko sa inyo, diba? And hindi kasi yun pang matte, pang ano yun, pang dry skin lang kasi luminous wear, diba? Hindi siya yung matte. Aray, kasi wala silang tester ng matte. Lalagyan ko na rin pala yung eyes para mag-serve as eyeshadow primer kasi walang eyeshadow primer ang ate niya. Tagtirap sa eyeshadow primer best. Hindi ko pa naman kailangan ng gano'n. Tsaka pinapanood niyo ba si Kristen Dominic? Ganda nun, diba? Mas bet niya pag concealer lang yung ginagamit kasi same lang din naman yung nangyayari. For the loose powder, face powder, gagamitin ko itong Fashion 21 na loose powder with SPF 50+. And ang shade na kinuha ko is in number 1. Yellow undertone kasi ito as in strong, ang init ba? As in strong yellow undertone. Ayan. Oh my gosh, ang init. Magpapalit muna ako. Tingnan natin. Baka mag-add siya ng coverage. Baka ma-tone down niya yung yung pagka-light ng foundation. Ganda nitong powder. Parang nag-add siya ng coverage. Bet ko to ah. Tingnan nyo, nag-tone down talaga yung foundation. Hindi na siya as white. Katulad kanina, diba? Ang ganda. Ang flawless na ng face. So, for the kilay, ang nabili ko is itong Lucis Vanity na Auto Eyebrow Pencil. Dalawa yung kinuha ko, isang brown and isang gray. Kasi kung nanonood kayo ng videos ni Michelle D, and I'm sure nanonood kayo nun, ginagamit ko yung brown. Pero since tinted kasi yung hair niya, kaya okay lang. Medyo kasi, medyo as in brown, matingkad na brown. So, bumili din ako ng gray kasi walang tint yung hair ko. So, ayoko naman bilhin yung black, baka naman sobrang black nun. So, ito na lang binili ko yung gray. So, ganito kahaba yung 60-something pesos mo. Okay, gagamitin ko lang ang aking lumang Hyper Curl Mascara na wand. Yan, i-brush ko lang siya ng ganyan. I-fill in ko muna siya ng gray dito sa dulong part. And then, papatungan ko na lang siguro ng brown. Uy, pigmented siya, ha? Para kumalat na lang yung kulay. Para hindi siya streaky. Alam mo yun, para kang literal na din drawing yung kilay mo. Nabuo-buo pa yung stroke. Ooh! Ganda na, oh. Napatungan ko lang para hindi flat gray. Para meron pa rin siyang tint. Pero hindi super yung brown. Pero sobrang harsh ng brows. Baka marami akong nalagay. So, pigmented talaga siya, mga bells. Yan lang yung patunay ito. Na pigmented talaga siya. Huwag na natin siya pansinin. Kunyari na lang, hindi siya ganyan kakapal. So, for the eyeshadows, wala akong nabili. Pati highlight, best nakalimutan ko mag-highlight. Oh my gosh! Pero may nabili ako ng blush. Dalawa. Meron ako ng EB Advanced Blush Duo in Baked Fig. And meron din ako ng blush ng Sansan. So, ang gagamitin ko kasing lip cream today ay ito, ganitong kulay. So, I thought, mas malapit yung shade niya dito sa Baked Fig kesa dito sa pink blush. Ayan. Mas malapit yung isa. So, ito, gagamitin na lang siya for transition color na lang sa eyes in pink blush. Hindi rin ako masyado nag-expect dito sa mga to na magiging super pigmented. Kasi this is meant to be a blush, diba? Hindi naman siya meant for eyeshadows. Kuha na lang ako ng blending brush. I-blend ko na lang siya ng ganyan. Para wala lang harsh edges. Ilalagay ko na lang siya sa buong eyelids. So, i-try natin itong bronzer part. Parang wala nangyayari pag nilalagay ko yung bronzer. Wag na nga. So, ito yung pink blush. Yung sa Sansan. Blend. And then yung fig. And then, walang katapusan na blend, mga bells. Blending is key. Blending is life dito sa makeup, mga bells. So, sa eyeliner pen, meron ako nitong Sansan Waterproof Eyeliner. And ang shade nito is in black. Ayan, ganyan siya. Para siyang pentel pen. So, tatry ko mag-wing. Pero yung wing na super nipis lang. Ayan, black na black siya. Nagda-dry din siya ng matte black. So, I think this is a good eyeliner. Para sa beginners. Ang bilis niya lang as in. Para ka lang nagdo-drawing talaga ng wing. So, gagawin ko na lang yung other eye ko. So, ayun na yung eyeliner. As you can see, perfect siya for beginners like me. Sa mga naghahanap... Sorry. Sa mga naghahanap dyan ng mga
madadaling liquid eyeliner. And I think, ano lang yun eh, 110, 112, something sa HBC. Ilalagay ko pa rin sa description box lahat ng prices and links and kung saan siya mabibili. Everything. So, ayun. So, sa mascara, kinarl ko na rin yung lashes ko. And as you can see anything kasi sobrang ikli ng, mahaba yung lashes ko kaso manipis lang. So, kailangan ko magpakapal gamit ang castor oil. So, castor oil kasi, humahaba lang yung pilik mata ko, hindi siya nag-volumize. So, for the mascara, gagamitin ko itong Sense and Waterproof Mascara. Uy, hindi siya nagka-clump. Para lang siyang humahaba. O, tinan. Nag-lengthen siya, pero hindi siya ganun ka nag-volumize. Meron din pala ako nabili from Bobby Cosmetics itong eyeliner, cream eyeliner. Meron din siya in color brown. So, ilalagay ko na lang siya dito sa waterline. See that? So, yung brown kasi, hindi ko siya masyadong bet kasi hindi siya ganun, ang hirap niya kasing hindi siya ganun ka-creamy. Ayan o, kahit iganyan mo siya, hindi lumalabas agad yung pagka-brown. Ayan o, tapos na tayo dyan sa eyes. For the cheeks, sabi ko kanina gagamitin ko tong Everbilena na blush duo. And ang shade nito is in Baked Fig. My brush, and then yun yung dalawa. Ooh, ang ganda niya sa cheeks. Nakaka-fresh. Ayan yung my blush. Ito yung wala. Can you tell? Pigmented siya enough para makita agad siya sa cheeks pag nilagay. Hindi ko lang alam kung kita sa camera mga day, pero in real life, ang ganda. Bibilan ko na lang maigi para hindi harsh. Parang ang harsh kasi sa camera eh. Tinan nyo. And then, yung sa contour, gagamit na lang ako ng ganitong Sa contour, gagamit na lang ako ng ganitong brush. Meron. Bibilan ko na lang siya. Kasi hindi ko naman kailangan masyado mag-contour kasi okay naman yung face ko. Hindi naman siya ganun kabilog. Lalagyan ko na lang para lang magkaroon ng shadows yung face. So, matatapos na tayo. Oh my gosh. Lips na lang. And ito yung gagamitin ko. Yung Smear Me Not Matte Liquid Lipstick from Maya Cosmetics. And ang shade nito is in Athena. Ayan, ganyan yung color niya. Ooh, ang pigmented niya, oh. Tapos super soft. Super soft. Nawala na yung Cupid's bow ko. Oh my god. Ang daldal ko kasi. Ang bango niya talaga, guys. Sarap kainin. Ang pigmented. Ang soft niya. Ang soft nung. Ang dali niya lang ilagay. Ang smooth. Wait lang, nawala na yung Cupid's bow ko. It goes on darker. Compare natin. Ayan. Feeling ko darker siya pag nilagay na sa lips. Matte na yung feeling niya. Wala na. Super soft. Ang soft niya sa... Hindi rin siya yung matte na drying. Super drying. Hindi. So, ayun na ang aking makeup look. Sayang at nawala na naman ang aking curls. Pinaghirapan ko yun ang tagal-tagal kong kinurl yun. Oh my gosh. Pero ayan. Ano ba yan? Mukha na naman ang bruha. Nawala na yung curl. Wave na lang tuloy. So ayun lang guys. This is all for my This is all for my full face first impression review. That is all guys. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe for more kalokohan, kagagahan from me. Ayun lang. Thank you so much for watching. Subscribe to my channel, like this video, share. Thank you so much guys, and I'll see you in my next video. Bye!